Mapagpalang araw mga kadiliman. Sana ay masarap ang ulam nyo. Sa mga gusto pong magpadala ng kanilang totoong kwento ng kababalaghan, isend lang sa aking email, darkhubph@gmail.com. Ang tatlong kwentong ilalahad ko ngayong gabi ay siguradong magpapanginig sa inyo, lalo na sa madalas dumaan sa eskinita tuwing gabi. Iba't ibang klase ng kadiliman at kababalaghan ang bumabalot kahit saang sulok ka pa magpunta o dumaan. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga tagapakinig. Tawagin na lang akong Jojo, taga Tacloban dati, pero ngayon ay nakatira na sa Maynila at nagkapamilya na rin dito. Isa ang channel nyo sa madalas naming painggan ng mga tropa ko sa trabaho. Nagtatrabaho pala ako sa isang hardware at libangan na namin ang makinig ng mga horror stories. May naalala lang ako na karanasan ko noon sa Tacloban. Hindi ko alam kung nakakatakot ba siya para sa inyo, pero para sa akin kasi, isa yon sa nakakatakot na parte ng buhay ko na ayoko nang balikan. Nung una ay konsensya lang ang kalaban ko, pero nang lumaon ay parang nagpaparamdam na sa akin yung taong nasaksihan ko. Pauwi na ako galing trabaho. Siguro lagpas 11:00 na yon. Nagtatrabaho ako sa isang vulcanizing shop doon lang din sa Tacloban. Ilalakad ko lang ang papasok at pauwi. Nakatira noon ako sa bahay ng kapatid ko na nasa bayan. 25 anyos pa lang ako nung mga panahon na to. Tahimik lang ako naglalakad habang nagbubutinting ng cellphone ko. Papasok na ako sa isang iskinita pauwi sa bahay, pero napahinto ako nang may marinig na parang mahinang angilan. Bigla akong napakubli. Sinilip ko kung sino ang mga yon. 2 lalaki na parang nagtatalok. Yung iskinitang yon ay napapagitnaan ng 2 malalaking gusali na may nakapalibot na nagtataasang mga pader. Sa likod noon ay puro kabahayan na. Magkabilang matataas na pader ang dinadaanan ko at sobrang dilim pa, kaya kapag dumadaan ako doon, hindi lang lakad ang ginagawa ko. Tinatakbo ko yon hanggang sa maarating ako sa dulo. Nang marinig kong parang nakikiusap yung isa sa mga lalaki, ay medyo kinabahan na ako. Madalas kasing napapabalita na may hin-hold up doon o di kaya ay may mga babaeng inaabangan para gawan ng masama. Marami pa namang adik noong mga panahon na yon at nagdipa na talaga sila. Ilang minuto ang lumipas, hindi pa rin ako umaalis dun sa pinagkukublian ko. Pero bigla na lang tumahimik kaya sumilip ako. Nang gabing yon ay maliwanag ang buwan kaya naaninag ko yung 2. Mahina akong napamura sa nakita. Lumagundong lalo yung kaba ko. Wala na yung isang lalaki, pero nang tingnan ko mabuti, ay nakita kong may hinihila yung lalaking nakatayo. Katawan niyo ng isa na parang wala ng buhay. Paulit-ulit akong napamura nun at hindi ko alam ang gagawin. Papunta na siya doon sa kinaroroonan ko kaya napalakad ako ng mahina at naghanap ng ibang matataguan. Tahimik na nun at yung parte kasi na yun ay kakaunti lang ang bahay. Nakita ko na paglabas ng iskinita ay isinakay ng lalaki ang katawan sa isang itim na kotse. Pag-alis ng sasakyan ay napatakbo na ako sa iskinita. Pero parang nanlaki yung ulo ko noon at nagtayuan ang mga balahibo sa katawan. Hindi ako makapaniwala na nakasaksi ako ng isang krimen. Pero umasa pa ako noon na sana buhay pa yung lalaki at walang mapabalitaang bangkay kinabukasan. Pero hindi nangyari yon, Sir Bob. Kinabukasan, maaga pa lang ay may pinagkaaguluhan na raw doon sa may ilog na malapit lang din sa lugar namin. May palutang-lutang na bangkay ng isang lalaki na may saksak sa katawan. Hindi ako nakaimik. Halos masuka ako nang makita ko yon kaya agad din akong umalis. Nang imbestigahan yon ay tahimik lang ako. Wala akong ibang pinagsabihan ng nasaksihan ko nung gabing yon. Kahit nang magtanong-tanong ang mga pulis, talagang isinikreto ko yung nakita ko magpasa hanggang ngayon. Nahuli naman ang may sala, pero ilang gabi rin akong hindi pinatulog ng konsensya ko. Isang gabi habang pauwi at padaan ulit ako doon sa iskanita, normal naman na may takot akong maramdaman sa tuwing dadaan doon.
Pero nung gabi kasi na yon, hindi lang takot yung naramdaman ko, kundi matinding kilabot. Mabilis ako naglalakad nang maramdaman ko na parang may tao sa likuran ko. Mabilis akong napalingon, pero wala namang iba. Mas lalo lang akong kinilabutan dahil may naririnig ako na ibang mga yabag. Kakaiba rin yung ihip ng hangin. Maalinsangan ng panahon pero sobrang ginaw ng pairamdam ko. Napahinto ako nang marinig kong may tumatakbo mula sa likuran ko. Naramdaman ko talaga na may dumaan sa gilid ko at bahagya pang nasagi yung balikat ko. Dinig ko rin yung mabilis na mga yabag. Pero ganun na lang yung kilabot ko, Sir Bob, nang wala naman akong makitang taong lumagpas sa akin. Para lang itong malakas na hangin. Para akong ipinako sa kinatatayuan ko, hindi agad nakagalaw sa sobrang kilabot. Nang mahimasmasan ay tinakbo ko na pauwi. Pero parang ayaw makisama ng mga tuhod ko, bigla kasing nanlambot. Pairamdam ko nun, sir, ay parang hindi ako makaalis dun sa kinaroroonan ko. Yung para bang saglit akong nanaginip na tinakbo ko ang iskinita. Pero ang totoo, andoon pa rin ako sa kinatatayuan ko. Napa-sign of the cross ako at mahinang naglakad habang nagdarasal. Siniguro ko pa noon na humahakbang ako. Para kasi akong naengkanto, pero alam kong hindi. Dahil habang naglalakad ako ay may nararamdaman akong naglalakad din sa likuran ko. Natakot na akong lumingon dahil baka may makita ako na hindi ko magustuhan. Manhid at nanginginig na yung mga kamay ko. Hindi ako matatakuting tao, Sir Bob. Pero simula nang masaksihan ko ang pangyayaring yon, parang binalot na ng takot yung buong katauhan ko. Nakalakad lang ako ng maayos nang maasalubong ko yung kapatid ko. Kinabahan pa nga ako nung una nang makita ko yung figura niya sa malayo. Pero nakahinga naman ako ng maluwag nang makilala kong siya yon. Nag-alala daw siya sa akin kaya naisipan niyang sunduin ako. May dala pa siyang tubo noon na nilalagay niya sa tricycle kapag bumabiyahe siya. Kanina pa raw siya naghihintay. Napansin ko noon, Sir Bob, na halos mag-aalas 12 na. Umalis ako ng talyer wala pang alas 11 at halos 10 minuto lang ang nilalakad ko pa uwi. Hindi ako makapaniwala na mahigit 1 oras na pala akong naroon sa iskinita. Mangyak-ngyak akong nagpasalamat noon kay kuya. Pero kahit ganoon ay hindi ko pa rin magawang ikwento sa kanya yung mga nasaksihan ko. Natakot talaga akong magsalita noon dahil hindi pa nahuhuli yung killer. Akala ko pa noon ay doon ko lang mararamdaman ang kilabot na yon. Pero hanggang sa pagtulog ko ay dadalhin ko ang mga nasaksihan ko at ang pagpaparamdam ng biktima. Nagising ako isang gabi sa pairamdam na parang may sumasakal sa akin. Hirap akong huminga at nananakit ang liig. Nang makabangon ay habol ko ang hininga ko. Bigla ring nanakit yung gilid ko at dibdib na para bang may sugat ako na hindi nakikita. Napahawak ako sa dibdib noon dahil bigla-bigla itong kumikirot. Napatawag pa ako kay kuya. Akala ko ay inaatake na ako sa puso. Nang tingnan niya ay namumula na yon. Pinainom niya muna ako ng tubig. Tagaktak ang pawis ko. Napanaginipan ko noon ang nakita ko, Sir Bob, pero sa panaginip ko ay ako ang sinasaksak. Hindi ko nakita yung pagkakasaksak sa lalaking yon, pero malinaw sa panaginip ko na sinaksak niya ako sa gilid at dibdib. Nagising lang ako dahil biglang nag-iba yung senaryo at sinasakal na ako, pero ng ibang tao. Ang nakakatakot sa panaginip ko ay wala itong muka. Ilang beses ko nang pinagdasal ang kaluluwa ng biktima na yon na sana ay matahimik na. Pero parang hindi pa rin ito matahimik. O baka yung konsensya ko talaga ang hindi matahimik kaya paulit-ulit ko siyang napapanaginipan. 1 buwan matapos ang pangyayaring yon ay nagpasya akong pumunta ng Maynila. Palagi na lang kasi akong balisa. Pakiramdam ko ay parang ako ang isusunod ng pumatay doon sa lalaki. At pairamdam ko rin na sa tuwing dumadaan ako sa iskinita ng gabi ay bigla na lang magpapakita yung multo ng biktima. Makalipas ng ilang buwan, nasa Maynila na ako nito ay nahuli na raw yung sospek doon sa pagpatay sa iskinita. Pero hanggang ngayon, kapag naalala ko to ay kinikilabutan pa rin ako.
Nagkaroon na rin ako ng trauma kapag dumadaan sa mga eskinita. Tinatayuan ako ng balahibo. Kaya imbis na lakad lang, tinatakbo ko, makalagpas lang sa makaitid na daan. Lalo na at matagal din akong tumira sa Tondo. Naisipan ko na ikwento lang din sa inyo ito, Sir Bob. Baka sakaling makabawas sa dinadala ko. Hello sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga listeners. Itago niyo na lang ako sa pangalang Lorraine na atira sa isang bayan sa Iloilo. Yung lugar namin ay masyadong matao, sentro kasi. Maraming bahay at kung tawagin nga sa lugar namin, parang squatters area. Karamihan sa mga naatira dito ay mga construction workers, vendors at yung mga mababa lang ang kinikita sa pang-araw-araw. In short, may hirap. Lumaki ako sa hirap at halos tumira na rin sa kalye. Illegal din ang pagpapatayo namin ng bahay doon. Yung nanay ko ay labandera at minsan ay nagtitinda ng mga prutas. Yung tatay ko naman ay isang construction worker. 6 pa kami magkakapatid at 5 ako. Itong kwento na ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa karanasan ko sa eskinitang dinadaanan namin noon. Nasa elementarya pa lang ako nito. Sobrang kitid nitong eskinita. Pang 2 tao lang talaga at kung may katabaan ka, itatagilid ka ng bahagya kapag dadaan at may makasabayan ka. Payatot ako nung bata kaya wala namang problema sa akin. Habang naglalaban noon si nanay, ay andoon ako palagi sa labasan at nakikipaglaro sa mga batang tulad ko rin. Minsan kapag ginabi nang tapos ng paglalabas si nanay ay gabi rin ang uwian. Yung mga kapatid kong mas matanda sa akin ang tumatao sa bahay. Ako pa lang pala noon ang bunso at buntis si nanay. May isang beses na ginabi ng natapos sa paglalabas si nanay. Nagutom ako kaya pinabili niya ako ng ulam at pinauna ng umuwi dahil magsasampay pa raw siya. Mga 9:00 na yata yon. Doon sa lugar na yon, 7:00 pa lang ay tahimik na. Ilang beses na rin kasing naireklamo yung lugar. Dati kasi ay anong oras nang nagsisipagtulog ang mga nakatira doon. Halos gabi-gabing may nagiinuman pa ng 10:00 at may naglalaro pang mga bata. Kaya sinabi na kapag maingay pa rin sa lugar paglampas ng 8:00 ay ipapahuli ang lahat. O mas malala ang mangyari ay ipapademolish ang buong lugar. Habang naglalakad ako noon, Sir Bob, ay may bitbit pa akong supot ng ulam. Sanay na akong dumaan doon sa eskinita kahit medyo madilim, kaya pakanta-kanta pa ako. Pero ganoon na lang ang gulat ko nang may biglang humablot sa braso ko. Pagtingin ko ay isang matandang babae na sabog ang buhok. Hindi ko gaanong makita yung mukha niya, pero naririnig ko na para siyang umaangil ng parang sa aso. Tapos naramdaman ko na may tumutulo sa braso ko. Sobrang baho nun. Natatandaan ko na halos masuka-suka ako sa amoy ng babaeng yon na humablot at kumaladkad sa akin. Natapon yung dala kong ulam. Sigaw ako ng sigaw habang parang baglang niya ako na binibitbit. Pakiramdam ko ay nakalutang ako at ganun din siya. At siguro kung medyo mababa lang ang pader sa iskinitang yon ay baka doon na niya ako dinaan. Nang palabas ng iskinita ay nagkagulatan pa sila noon ni tatay. Mabilis niya akong binitawan. At sa gulat nga ni tatay ay hindi siya agad nakapagsalita. Napansin daw niya na wala na yung babae sa harapan niya. Hindi na rin niya yon nakita pa. Doon lang din daw niya napansin na ako pala yung bitbit ng matandang yon. Tinanong niya pa ako kung sino yon. Pero napansin siguro niya na nanginginig ako sa takot at hindi na makapagsalita. Pinuhat ako ni tatay papunta kay nanay. Sakto at pauwi na rin siya. Kinuwento ni tatay kay nanay yung nakita. Ang akala daw niya ay may masama nang nangyari sa akin at tinulungan ako ng babae. Pero sinabi ni nanay na wala siyang kilalang ganon. At nang mahimasmasan nga ako mula sa takot ay sinabi kong hindi ko yun kilala at bigla na lang akong hinablot. Siguro ay nasa grade 3 ako nito. Maliit lang at payatin. Kaya tanda ko yung nangyari sa akin kahit na parang panaginip lang yon.
Pagdating namin sa bahay ay suka ako ng suka kahit wala pa namang laman yung tiyan ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa naamoy kong babae yun at may ginawa siya sa akin. Naikwento ko rin sa kanila na malansa at parang nabubulok na amoy yung matanda. Kaya nagduda noon si tatay na baka aswang na yung nanghamblot sa akin. Napa-oo nga ako doon dahil sabi ko tumutulo ang laway. Simula nang mangyari yon ay parang palagi nang may umaaligid sa bahay namin. Maliit lang yung bahay namin at yari sa pinagtagpi-tagping mga kahoy at yero, kaya madali nang baklasin kung nanaisin. Nakakarinig na kami ng mahihinang kaluskos at parang may tumutuklap sa dingding na yero. Walang bintana ang bahay kaya siguro doon niya balak gumawa ng butas. Nagising daw si nanay noon na parang may naasilip. Sumakit din yung tiyan niya kaya nabahala na si tatay. Kaya nga raw hindi niya kami dinala sa kapis dahil baka maranasan namin ang maaswang. Hindi daw niya inaasahan na kahit sa ganoong lugar na halos magkakadikit na ang mga bahay ay may ganun pa ring nilalang. Nakita ni tatay ang anyo ng babae. Minsan daw ay naasalubong niya yon at hindi makatingin. Pero nakita niya na pailalim ang tingin nun at nanlilisik. Nang lumipat si tatay ng trabaho ay lumipat na rin kami ng bahay. Ganun pa rin, tagpi-tagpi. Pero wala nang gaanong nilalang na nananambang si Eskinita. Naikwento nga rin daw ni nanay sa amo niya na pinaglalabhan niya. May naikwento ito na may narinig daw na isang batang nagsisigaw ng 10 oras ng gabi. Doon daw ang boses galing sa Eskinita. Nagtatakbo daw pala ang bata dahil may humahabol sa kanyang aswang. Medyo comedy nga dahil sobrang taba talaga ng babae kaya nahirapan yung mahabol yung batang payat. Kaya simula daw nun ay pinailawan na yung Eskinita. Nabulabog na rin nun ang mga kabahayan kaya nag-iingat at todo bantay na sila. Yung babaeng mataba na yon ay sumulupot lang doon para maapambiktima. Hindi raw yon taga Iloilo. Galing daw itong Gimaras at bantog ito sa lugar nila ayon sa kwento. Good day sa inyo, sir. Ako si Gail, nakatira sa Pangasinan. Itong kwento at karanasan ko ay hindi tungkol sa multo, engkanto o iba pang nakakatakot na nilalang. Tungkol ito sa isang hayop na naninirahan sa Eskinitang dinadaanan namin noon nung nakatira pa kami sa baryo. Pero may plot twist sa huli. Kaya sana ay tapusin ninyo itong kwento ko. Bitak-bitak na ang daan sa Eskinitang yon. May dalawang nagtataasang pader sa magkabilang bahagi. Kaya kapag dumaan kami doon, para sinasabing no way to run o di kaya ay no way out. Either tutuloy ka o babalik kung saan ka nanggaling. Walang ibang likuan. Kaya ganoon na lang yung takot namin sa tuwing dumadaan kami doon dahil hindi lang tao ang makakasalubong mo, kundi ahas o mga ahas. Dahil marami daw talagang nakatira sa ilalim ng sementadong daan na yon. Kaya rin daw medyo nagkabitak-bitak ito. Talahib at mga pananim na rin kasi ang nasa labas ng pader na ito, kung saan prone talaga sa tirahan ng mga ahas. Kaya kapag dumadaan kami ay may bitbit kaming itak o di kaya ay yung mahabang stick na bakal. Nasa high school ako noon nang umuwi kami ng pinsan ko nang magdidilim na. Pagbungad pa lang namin sa Eskinita ay sabay pa kami nagsalita na, "Oh, ito na." Nakahanda na noon yung mga hawak naming stick na para kaming lulusob sa giyera. Ang sabi naman nila ay hindi basta-bastang lumalabas yung mga ahas. Kung mabulabog lang ang tirahan noon o di kaya ay masaktuhang nangingitlog siya at nag-iingay ka. Hindi ko alam kung totoo yon. Basta habang naglalakad kami ay alerto kami at sobrang tahimik. Parang may bilang yung bawat hakbang namin. Ingat na ingat nga kami. Pero nung gabing yun na siguro ang pinakamalas na gabi dahil may nakita kaming ahas na gumagapang sa unahan namin. Buti na lang at hindi yun pasalubong dahil baka kumaripas na kami ng takbo. Naglalakad yun palayo sa amin, sir.
Kaya huminto muna kami para magkaroon ng malayong distansya. Pero ang plot twist, Sir Bob, nang maarating siya sa unahan, hindi na siya gumagapang. Kinilabutan kami noon nang biglang tumayo yung ahas, halos kapantay na namin. At sa isang iglap, hindi na ahas ang nakita namin naglalakad, kundi isang matandang lalaki. Madilim na sa parting yon, pero alam kong wala yung suot na anuman, kaya ganun na lang yung pagmamadali kong lumukso sa may talahiban nang makalabas ng iskinita. Medyo mababa na kasi yung pader dun sa dulo. Pareho talaga kaming nashock ng pinsan ko. Yung takot namin para sa mga ahas ay napalitan ng takot para sa isang nilalang na nag-iibang anyo. Pakiramdam ko ay nilinlang kami nun at nagkunwari na isang ahas. Pero pasalamat na lang din kami at hindi kami tinuklaw o di kaya ay inatake. Ayun nga, kinabukasan, ang daming kwento na kinain daw ng ahas ang mga manok nila at ilang alagang hayop. Pero duda ako na ahas talaga ang may kagagawan nun. Nakakalungkot lang, Sir Bob, na meron talagang bata na tuklaw sa iskinita habang dumadaan ito. Kaya may pinapapuntang grupo doon para ipahuli yung mga ahas na nagtatago sa ilalim ng iskinita. Kayo, ano sa tingin nyo ang nilalang na to na ahas na nagaanyong tao? Aswang kaya yun?